Proseso ng pagsulat. Mahahati sa iba't ibang yugto ang proseso ng pagsulat. Ito ay may 4 na yugto. Ang pre-writing, writing, revising, at editing. Dahil sa mga yugtong ito, masasabi natin na ang pagsulat ay isang prosesong recursive at spiraling, kaya't ang mga manunulat ay paulit-ulit na bumabalik sa mga yugtong ito. Mga yugto ng proseso ng pagsulat. Pre-writing. Nakapaloob sa yugtong ito ang lahat ng pagpaplanong activity, pangangalap ng impormasyon, pag-isip ng ideya, pagtukoy ng estratehiyang pagsulat, at pag-organisa ng mga materyales bago sumulat ng burador o writing. Maaaring ang isang manunulat ay makapagtala rin ng mga datos o balangkas na gagabay sa manunulat sa pagsulat ng burador. Ang mga ito ay maiyahan tulad sa lesson plan ng mga guro. Hindi man natin magagarantiya na makapagtuturo ng maayos ang guro kung siya ay may lesson plan. Ang kawalan naman ng pagpaplano ay maaaring humantong sa hindi mainam na pagtuturo. Gaya sa pagsusulat, ang manunulat ay maaaring may makaligtaan kung hindi niya gagawin ang yugtong ito o kung hindi sila magpaplano. Sumakatwid, upang maging magaling ang manunulat, kailangan bumalik-balik sa yugtong ito sa kabuuan ng proseso ng pagsulat. Writing. Sa puntong ito, ang mga ideya ay kailangang maisalin sa bersyong preliminary ng dokumento na madaling irebisa ng paulit-ulit depende kung gaano kinakailangan. Sa pagsulat nito, minumungkahing sundin ang balangkas ng bawat seksyon, palawigin ang mga pararila sa pangungusap at dapat ding hindi mawala ang momentum sa pagsulat. Dahil mas maganda kung mabilis matatapos ang pagsulat sa yugtong ito, huwag munang alalahanin ang pagpili ng salita, estruktura ng pangungusap, spelling, at balangkas dahil maaari mo naman itong pagtuunan ng pansin pag ikay natapos na sa pagsulat ng burador.